Ano, baba ulit? Wala. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning.
Good morning, Jesus! Good morning! Good morning, Jesus! Good morning! Huwag mo akong patinginin sa'yo. Magandang umaga ulit, mga kapatid. Ayan, napakagandang araw na naman po. Tamang-tama lang, di masyadong mainit. Oh, yes, opo. Oo, tapos hindi pa umuulan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, buong puso po kaming nagpapasalamat sa panibagong araw na binigay mo na naman po sa amin upang minsan pa, Lord, makarinig mula po sa inyo. Salamat po, Lord, sa masarap na pagtulog, sa maagang paggising. Salamat sa malakas na pangangatawan. Maraming salamat po sa provision na araw-araw naming nararanasan. Salamat din po, Lord, sa protection ninyo palagi. Salamat po sa kabutihang loob ninyo. Sa araw na ito, Lord, pangunahan mo po kami lahat. Lahat po kami, Lord, ay nag-o-offer ng sarili namin sa iyo para po kami ay magamit, para ma-bless naman din po, Lord, ang mga kapatid namin na nasa kanya-kanyang bahay sa pamamagitan po ng mga salita na ibibigay mo po sa amin sa araw na ito. Take full control, Lord, of this morning devotion. Send forth your Holy Spirit to guide us, Lord. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you, Lord. Ang word ko po for today is sa Psalm 55 verse 22. Nakalagay po, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Yan. Araw-araw po, lahat tayo nakaka-experience ng mga minsan na overwhelming situations sa buhay natin na nakakalimutan natin minsan dahil nga overwhelming siya eh. Dahil overwhelming minsan yung mga nararamdaman mo, yung sitwasyon mo, we tend to forget how big our God is. Kaya minsan na-discourage po tayo. Pero dito sa word na ito, natutuwa naman po ako kasi talagang yung aking pong neck pain, mahigit 1 linggo na, pabalik-balik siya. Minsan nagigising na ako sa pagtulog ko, nagigising akong kasi sobrang sakit po. Siguro dahil sa dati sanay kang araw-araw may ginagawa, tas araw-araw on the move. Tapos ngayon, after ng morning devotion, wala ka lang magawa. Hindi naman ako makatrabaho dahil injured din yung mga kamay. So minsan nakaka-discourage po, lalo na ako, hindi ako sanay nang may nararamdaman sa katawan. Kasi po, maano ko yung, ang tawag dun? Active po ako eh. Hindi ako mapalagay maski sa bahay. Minsan nga, may mga injury na nga yung kamay ko, pinapagalitan na ako ni pastor na tumigil ako sa paggawa, gawa rin akong gawa. Tapos biglang naging ganito. So minsan nakaka-discourage din po. Pero, yun na nga, nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay napakalaki para sa ating lahat ng nararamdaman. And ang sabi po, we will experience peace and confidence when we know the Lord's ability to help us sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan wag mawala sa kaisipan natin yon na anumang nararamdaman mo, anumang nararanasan mo, God is able. Amen. Kayang-kaya niya pong baguhin yung sitwasyon natin. Kung hindi man mabago ang sitwasyon natin, kayang-kaya niyang i-lift yung spirit mo para kahit na nandun ka sa mga, hindi naman po kasi lahat, na pagka nag-pray ka, aalisin na agad kung ano yung sitwasyon mo. Not all the time po. Ang pamamaraan po ng Diyos ay kakaiba sa pamamaraan ng tao. Sometimes hahayaan ka niya doon sa sitwasyon mong yon dahil may ituturo talaga siya sa'yo. May gagawin siya sa'yo. Ganun pa man po, hindi man magbago ang sitwasyon mo, pero yung comfort ng Diyos, because of your knowledge of Him, tsaka yung Word of God na binibigay niya sa'yo, you can go through whatever situations you are in nang merong kagalakan pa rin. Yun ang kagandahan. Minsan, hindi man mabago ang sitwasyon mo, nababago naman ang puso mo. Amen. Kaya, thank you Lord dun sa word niya na ito. Kaya naalala ko yung awitin ni Sister Sally. Kay Sister Sally yon.
na ano po dito, na eksakto-eksakto siya dito sa message na ito. Ano ba yun? It is God. Oo. Ganito po yun. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is the foundation, and we will stand secure. Yan. Oo, walang mic lang si Jen. Sige. Thank you. Oo nga eh. Ubus na. Okay lang. So, sa araw na ito, happy birthday sa'yo. Sister Mean Galido. And Pastor Rene Santa Ana. Yes, happy birthday. Happy birthday, Pastor Rene. Mean, namimiss ko na yung iyong sisig pandesal. Yes, yun nga yung sasabihin ko sana kanina eh. Sabi ko namimiss natin. Sisig pandesal ni Mean. Happy birthday, Sister Mean Galido. Okay. Ngayong araw na to, ang makakasama natin ay Voice for God. Kahapon, madaming natuwa doon sa GOG. Yes. Gift of God. God. Isa na po kami natuwa doon at may mga bagong tuklas tayo ng mga talent at mga gift ng mga youth natin dito. So sa araw na ito, Sister Jen, sino ang Yes. Unang-una kay Sister Edwina Kawilan and Sister Jerlyn Nuwas Sangkap. Ang request po niya ay, pasasalamat ko ay walang hanggan. Amen.
sa'yo na. Ako ay aasa pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam ko ang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw nariyan. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging Praise the Lord. Thank you, Lord, sa Voice for God. Ang susunod naman po na request ay kailangan ko ang iyong gabay from Sister G. Aquino. Ayan, sila yung mga tiga Los Baños natin na laging nakikinig. Praise the Lord. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabuuan.
Luwalhati sa'yo lang ibibigay lahat ng papuri sa'yo lang. Kailangan ko ang iyong gabay. Napakaganda po talaga ng lyrics na yan. At syempre, meron pa po tayong isang request ng ating kamanggagawa. Ito po ay si Brother Louie Belmonte. Ang kanya pong request ay, huwag kang matakot. Amen. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Sa mga ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka matutupo, di ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka matutupok, di ka masusunog, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Thank you, Lord. Kasama natin si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin lagi siya. Okay, ang susunod naman po na nag-request ay from the East, si Sister Seni Radam. At ang awit po ay, pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo.
tanging sa'yo lamang. Pasasalamat ko sa'yo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa'yo, Panginoong luwalhatiin ka, dakilain na iyong pangalan. Salamat sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa'yo, tanging sa'yo lamang. Salamat sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa'yo, tanging sa'yo lamang. Tanging sa'yo lamang. Tanging sa'yo Maraming salamat sa Voice for God. Thank you, Lord. Yan. Pag si JJ kumakanta, no, parang ano. Thank you, Lord. Alam niyo, makakapagpasalamat talaga po kayo kay Lord sa mga panahon na ganito. Mga kapatid, ang dami pong ginawang maganda sa atin ni Lord sa lockdown na ito. Yung iba nga, sinesend lang sa akin sa messenger yung mga sharing po nila. Pero naghihintay po kami ng mga sharing po ninyo na i-video nyo. Kasi wala pong nagpapadala ng mga pasasalamat nila. Magpadala po kayo ng video, mga kapatid, para yung ginawa pong kabutihan sa inyo ng Diyos, maging encouragement din sa ibang tao na makakapanood at makakarinig po ng sharing ninyo. Huwag nyo namang sarilinin, mga kapatid, i-share nyo rin sa amin. Kahapon nga, merong isa tayong sister na nag-share. Sa insurance siya dahil mataas yung kanyang performance nung kanyang division, meron silang travel supposed to be sa taon na to. 2 yon. Sabi niya kahapon, ang bait-bait daw ni Lord kasi hindi natuloy yung kanilang travel ngayong taon na to. Pero meron siyang 2 travel na nakaschedule. Yun po ay parang incentive nila sa government. Incentive nila sa kumpanya nila. Alam niyo po ang nangyari dahil hindi maka-travel, kinash out. Oo. Kaya, maski tayo naambunan. Oo. Meron tayong ginatang bilo-bilo. So, yung iba, sabi nila, kakaiba po talaga. Kasi kung kailan lockdown daw po, tsaka umaapaw yung pagpapala nila. Nakikita ko rin naman sa Facebook, yung bigas na pinapadala ng mga kamag-anak, ng mga kapatid, dahil lockdown. Ang dami. Kakaiba nga daw po ito. Yun po ang sinasabi na ang Diyos marunong mag-alaga sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, i-share nyo rin naman yung mga blessings po ninyo. Sa umagang ito, meron po tayong 2 kapatid naman na makikilala nyo. Kaya, dyan lang po kayo, wag po kayong aalis at babalik po kami kaagad. God bless you po. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning.
Okay na. Ay, magandang saan ba yung camera natin? Dito? Doon? Okay. Jer. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Sabi nga po ng salita ng Diyos, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ngunit ang malungkutin, wag na po tayo doon. Piliin natin ang buhay. Maging masaya po tayo palagi. Andito po ang aking benan, mother-in-law ko, mami, pakilala po kayo. Hello po, good morning. Good morning, Jesus. Salamat at nandito kami ngayon at alam ko may magandang mangyayari sa buhay natin sa araw na ito. Amen. Amen. Uy, si Sister Nene. Good morning. Hello Sino po. ba makeup artist mo ngayon? Ay, hindi. Gusto ko po kayong batiin sa yung sa sign Hindi lang. mo naman sinagot yung ano ko eh. Sino nag-makeup sa'yo ngayon? Thank you, Lord. Basta Ikaw lang? Eh, yung hairdo mo, sino? Ako na rin po kasi mainit po. Wow! Mga kapatid, baka gusto niyo magpa-tinalo mo ngayon si Sister Beng ba yun? Saan ba si Sister Beng? Sister Beng? Isa yung magaling mag-makeup. Sister Beng Pingal ba yun? Oo, Taga parang- ano yun eh. Dalawang network ang hawak niya. Doon siya nagme-makeup artist eh. Ikaw rin nata eh. Kay Sister Nene na. Sister Nene, bati daw muna. Thank you, Lord. Ganito po kasi ang yung mga depth na isa pong natutuwa ako itong COVID. Nagtanong kay Lord, ano pwede kong pag-aralan? Hindi ho totoo yung you can never teach old dog new tricks. Hindi, dog naman yun eh. Tayo human. So we can always learn because we have the mind of Christ. Ganito po ang good morning, Jesus. Uy, Yes. ulit, Sister. Good morning, J, E, S. U, S. Ulit. Good morning. Kasi dayo sa horizon. Sige. Okay yan, Sister Nene. Sige. Good morning. morning, J, J, E, E, S, S, U, U, S. S. Good. Good morning. Ayun. Palakpakan natin. Language. Sign language. Sister, Brother Jerry. Po. Ganun din siya sasagot, mamaya. Hindi, bago pa lang. Sabi doon, pag bago pa lang. Ayan. Tango, ganun na rin ang sagot niya, mami. Sige. Tanungin mo na siya, Jer. Pa lang ako nagsasaaral ng sign language. Ayun naman po. Ayun, ang magandang dinulot ni COVID. Jer, sino ba uunahin? Basta, lang, Thank you, okay Lord. lang Kung ba? ano po yung leading. Kung ano leading ni Apo. Lord. Sige, thank you, Lord. Hindi ka Praise muna. God. Okay. Sige, habang... Yung mga kapatiran natin, mukhang marami silang itatanong kay Sister Nene eh. Ay, Pero, malamang po. kung i-text lang nila, Opo. gusto mo bang ikaw na una magtanong o ako? Kayo na po, Pastor. Ako na? Opo. Sister Nene, para mas marami kaming malaman tungkol sa life mo before, ngayon kay Lord, and still, yung process, pwede bang mga brief answer? Opo, sige po. Okay. Ano po ang itatanong? Share ko lang po. Eh, Tayo po wala dito. pa akong tanong eh. Hindi po. Kaya po tayo kinikilala dito, hindi para makilala kung sino talaga tayo. Ang kinikilala po dito ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin na siyang nagpapabago sa atin. Yan po. Para alam natin na yung mga kinikilala natin, kagaya din natin, human as we are. Thank you, Lord. So, Sige na po, mabibilis Pastor. para mas marami. No, Opo, Jer? sige na po, Pastor. Ang profesyon mo bago ka napunta kay Lord? Isa po akong rehistradong nurse. Praise God. Registered nurse. Saan ka nakagraduate? Sa Zamboanga General Hospital School of Nursing po. Ayan. Noong 1977 po. Ayun daw yung camera, Sister Nene. Jer, nakadalawa lang ako. 1977, ilang taon na ako yun. Kay Mami naman po, tatanong ko si Mami. Kay Sister Nene muna Kay Sister tayo. Nene muna. Sister Nene, alam Jer, ko ang... Kay Sister Nene muna tayo. Si Sister Nene po, 1985 napunta ako sa Kompi. Nakita ko na siya sa Kompi. 1985.
Pero hindi ko alam kung anong background niya dati. Ang pagkakaalam ko lang, dati siyang Muslim, tapos na-convert sa Christianity. Parang napakahirap namang unawain yun. Pwede po ba namin malaman, Sister Nene, kung ano po naging dahilan? Bakit kayo napunta sa Comfy o sa Christianity na religion? Sister Nene, bago mo tanungin, grabe naman yung question mo, Jers. Kasi ang tatlong malalaking relihiyon sa buong mundo, Christianity, Islam, and Judaism. Tapos yung question mo, parang ano to grabe to, nako. Buti naman na itanong mo. Oh, Sister Ne. Kasi malaki ang percentage ng Islam sa buong mundo Hindi sila maliit Kumbaga sa mapa, pag tinignan mo yung kulay red ng Islam, napakalawak. Bigla kang napunta sa Christianity na religion. So yung tanong mo, how come? Parang ganon? Opo. Grabe. Sige nga. Okay. Ang tatay ko po kasi ay diehard Muslim. Ang nanay ko ay Christian. But praise God, noong November 21st, 1982, tinanggap ko po si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas doon po sa opisina sa Makati. Lahat po kami doon ay mga nurses. Opisina po yun na JAR agency ng Manila Bankers. Sister Ne, dahan-dahan lang. Pero ganito lang, Sister Ne. Huwag ka naman ma-pressure doon sa sinabi kong maigsi lang ang sagot. Pwede tayong may part 2, part 3. Huwag ka mag-alala. Dahan-dahan lang. So, ang nanay mo ay Kristiyano. Ang tatay mo ay Muslim. Saan sila kinasal? Kinasal po sila sa civil. Ayan, praise God. So, wala namang problema? Wala naman pong problema. Nung lumalaki kayo? Nung lumalaki po kami. Kasi nung maliliit pa kami, payag naman ng tatay ko, mga kabarkada ko talaga, karamihan mga Christian. So, pinapayagan niya naman kaming magsimba tuwing linggo. Ayan, thank you Lord for that. Pero nung elementary na po kami, pinapadala po kami ng tatay ko, nagbibiyahe sa Hulo, para mag-aral ng madrasa. Yung madrasa, yung school ng mga Muslim, yung mag-aral ka ng alphabet ng Muslim. Sayang lang nga, hindi nga ako nag-serious. Halimbawa, Minister Jet, tutuloy ko na kasi grabe yung question mo. Alam ko, marami tayong mga kapatiran sa Comfy na gusto rin malaman ito. Kung ikaw, Sister Nene, ang tatanungin, di maliit ka pa, nag-aral ka nga sa school ng Muslim o Islam ba? School of Islam o School of Muslim? Ano ba? Ang tamang School of Muslim o School of Islam? School of Islam. Islam. So, kung ikaw ay tatanungin, ano ang tatlong pagkakaiba ng Islam tsaka Christianity? Dahil kamo, yung nanay mo, Kristiyano, tatay mo, Muslim. Ano yung nakita mo habang lumalaki ka? Tatlo lang na pinakamalaking difference. Una, nakita ko, yung pagpipray nila talaga, meron yung saan haharap. Natutunan ko na ang Diyos ay everywhere. Sila kailangan ng tawag nga sa tausog, yung sadlupan ng araw, yung where the sun rises. So yun. Pangalawa, yung nagpa-fasting. Nagtataka ako, hindi kakain the whole day, hindi lulunok ng laway, hindi inom ng tubig. Tapos paggabi, kakain ng marami. Hindi ma-reconcile ng isip ko yun. Sa Christian, pag nag-fasting, hindi ka lang nagpa-fast sa food, kundi kasamang prayer. Of course, may kasama din silang prayer. Kaya lang, hindi yung dinideny nga ang body that anything na nagkikater sa katawanan. Siyempre, pagkain, gusto natin yan. Kaya dinideny yung food so that we'll have more of God. So, yun ang isa. Tapos pangatlo, yung pagbibigay nila, meron din silang tawag nila kasi isa sa pilar nila yung sarakat. Yung nagbibigay. Kaya lang sila, saraka. Saraka? Oo, nagbibigay. Pag almsgiving nila. Sa Christianity naman? Tayo, almsgiving, pero meron tayong proportionate giving na tinatawag yung tithing. At nagpapasalamat. Saka love offering. Oo, may love offering pa which can exceed the tithe. Ayan ang pinagpapasalamat meron din silang offering. Meron din po silang prayer offering. nila, tapos may fasting. Katulad din ng Christianity. Sa atin naman, pag fasting, meron tayong gusto natin yung magkaroon ng spiritual receptivity, tsaka to abstain the work of the flesh. Oh, yes. Very good. Tsaka yung para bang meron kang national na ipinagdarasal. So, tatlo. Ako, meron ako dyan. Mami pa, sandali lang po Kasi grabe itong problem. Oo, naku, na-intrigue ako merong ang view ng Holy Book
Ano pagkakaiba? Ano tawag sa holy book na Sa Islam po ay Quran. Ano ibig sabihin ng Quran? Holy book nga po, yun ang pagkatawag nila. Okay. Ewan ko kung gaano ako katama. Ang tawag ba ng meaning ng Quran, recitation? Opo. Pero, well, anyway, gusto ko lang recitation. So, yun ang pagkakaiba ng holy book. Sa Quran, nakapagbasa ka ba ng Quran? Opo. Ano ang founder ng Islam, si? Muhammad. Meron ba siyang apelido o Wala first name? po. Wala. Wala. Muhammad. Muhammad. Taga saan siya? Sa Medina. Mecca? Opo, Medina, Mecca. Sa Arab world? Yes po. Mga taon? Hindi mo masyadong Hindi ko na. matandaan. Basta ano siya. BC 6th century? Siya. Oh, BC. BC? AD pala, AD. So wala siyang basta Muhammad lang. Opo, Muhammad lang po. So balik na tayo, George, doon kasi meron din silang holy book. Opo, meron po. Ang pangalan, Quran. Quran. Sa atin, Bible. Bible po. So, ano major pagkakaiba? Ang pagkakaiba po kasi dun sa kanilang si Jesus nabanggit din po sa yung virgin birth, nabanggit. Sabi nga 15 sura, ibig sabihin 15 parang chapter ng Ano ang pangalan? Sura? Sura, oo. S-U-R-A-H. Sura. Ibig sabihin, halimbawa, sa gospel, chapters. sa epistle. Oo, parang so, merong ganito. sura, merong pang Oo, iba. parang Sura is one of the book Opo, ng Quran. Quran. Sa atin naman, sa Quran, ang Holy Scripture ni-reveal kay Muhammad. Opo. Sino nag-reveal? Ang sabi po nila, angel. Sino yung angel na yon? Ang sabi nila, si Angel Gabriel daw. Now, alam mo ba yan? Hindi masyado. Hindi masyado, Pastor, pero marami ako kasi nakakausap ng Muslim dyan sa natin, sa Tianggian, mga kaibigan ko yung mga Muslim dyan. Kaya medyo nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa pagiging conservative ng isang Muslim. Grabe, Okay. kaya nga, paano siya naging convert, naging Kristiyano, parang napakahirap eh. Oo, Sister Ne, so may Holy Scripture. Opo. Meron ba silang Book of Moses? Meron din po. Nung Pentateuch ba ang tawag nila, sister? Parang Torah ata, Jersey. Torah, Pero Talmud, Pentateuch, ganon. 5 Book of Moses, tinatanggap nila yon. Opo, tinatanggap po nila. Parehas yun. na parehas Parehas po. Ano pa ang kaparehas ng Bible? Yung Isaiah, meron din silang Isaiah, propeta Isaiah. Meron din? silang Daniel, Ezekiel, meron din po. Meron din silang Psalms. Meron din po silang Psalms. Kaya Pag lang tingnan si natin. Jesus ang Christ- wala lang po ay ang New Testament. Paano Old yun na Testament. tinatanggap nila si Jesus Christ na propeta, wala naman pala silang New Testament? Kasi nga ho, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ kasi ang sa kanilang bili po, that God cannot beget a son. Hindi pwedeng magkaanak ang Diyos. Yun ang sa kanila. Pero salamat po tayo Pero na naniniwala silang propeta si Jesus. propeta siya na siyang magja-judge. He will come to Curious judge. lang ako. So meron silang Torah, wala silang New Testament. Wala po Pero silang New meron silang Testament. binabanggit tungkol kay Jesus Christ sa Meron New po. Testament. So, yun yung mga sura na Opo. scripture. Lahat ng prophecy tungkol kay Jesus, sa kanila, makikita natin sa kanila. isa lang ang Diyos. Isa lang ho. Sa atin, Trinity. Trinity. Pero isa lang din naman po yun. Ano? Isa lang din po siya. Doon- persona. Oo, tatlong isa. Sa atin, persona. sa Christianity. Opo. Sa kanila, one God lang. One God Ano lang po. pangalan ng God? Allah. Allah. Sa atin, yung Trinity, no? Oo. So, yung nag-reveal kay Muhammad. Pareho Parehas din po. lang. kasi, opo. Angel Gabriel. Meron ka bang nalalaman na span of time kung paano niya naisulat tong Quran? Meron ka bang span of time? Ganong katagal? Hindi ko po maalala pero I came across it din po. Hindi ko lang po So, maalala. Pero matagal po yun. ni-reveal bago to siya, opo. kay Muhammad lang. Kay Muhammad Sa po. atin, 66 books, kinumpile sa isa, almost 40 authors, at ang span of time ay 1600, pero may progression patungo
Kay Jesus Christ. Kay Muhammad, siya lang ang nakatanggap ng... Revelation. Hindi ko lang alam kung gaano ko katotoo doon sa aking napag-aralan o na-research. Mga 23 years lang daw yung na-reveal sa kanya. Okay? So, yun lang yung aking pagkakaalam. So, meron din pala silang... Revelation. Yun na nga, ni-reveal nga. So, diba? Grabe pala, no? Pero, sa atin, yun na nga, na-convert ka sa Christianity. Opo. Yun na yung tanong mo. Opo. Why? Thank you, Lord po. Doon po sa isang opisina sa Makati, nagpapasalamat po ako kay Lord. Yung boss po namin, every Friday, nagpe-prayer meeting. Tapos, nakita ko, habang nagpe-prayer meeting kami, pagkatapos naman namin mag-prayer meeting, nagiinuman kami. Parang something is not right. Teka muna, sinishare- prayer meeting ng ano? Prayer meeting charismatic prayer meeting. Ha? Opo. Pero kami hindi. Tayo Hindi po, noon pa yun, before. So, ibig sabihin, before. meron na pala nagtuturo ng prayer Opo, meeting. nagpe-prayer meeting Sino kami. nagiinuman? Yung mga nagpe-prayer meeting? Kami po. Sila Hindi, mga teka muna. maatin din. Pero kayo hindi din, yung oo. nagpipreach. Hindi po. Hindi kasali. Sige. Okay. Ganito po kasi, yung boss po namin, tinuro niya, nagtuturo siya tungkol kay Jesus. So most probably, during that time, yung boss namin na yun, he was also seeking for spiritual enlightenment. So yung mga nababasa niya, na-encounter niya, at yung naka-attend siya dito ng prayer meeting dito sa Pasay Road, meron diyang isang charismatic na sinishare niya yun sa amin. Kaya lang, after ng prayer meeting, magwa-one for the road pa kami. Yun ang, sabi ko, parang meron something in my heart na nagsasabi na parang hindi tama. Na nagtuturo ka ng kabanalan, tapos nagiinuman kami. Siya pang nagbibigay ng yosi, sasabihin niya sa akin, wala ka ng yosi? One for the road. Siguro alam din niya ni Pastor Alex, yun dyan sa Makati Avenue, yung Tibbs. One for the road, Pastor. Doon sa Makati, sa Tibbs. Dito ako sa Ermita. Oo. Meron doon, sa Makati Avenue, meron diyang yung Tibbs ang tawag. Sabihin mo ako saan? Sa Makati Avenue. Nung araw. Nung araw. Pinasara na lahat ata yun, di ba? Tapos yung Shakey's noon, para sa kaalaman ninyo, beer joint yan noon. Ang pizza, masarap inumin na may beer. Beer? Beer joint. Noon. Bago. James, ano sa atin? Anong tawag doon? Kami meron. Asa sa sayo, beer joy. Joint. Beer joint. Beer joy. Kala ko beer na joy. Masaya. Sa atin, iba Alam mo kung ano? Virgin Coke. Nung araw yan, Sige. Joint. Opo. Iwanagi mo naman. Beer joint. 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 Sige. Parang sana ba tayo? Gusto mo sa kanya muna, baka maubos si Tito Nene. Hindi, sabihin ko na how I was converted. Marami pa. 9 o'clock pa lang naman. Nandun pa lang tayo saan yan? Malapit na sa climax Nandun pa lang tayo sa bago maging Kristiyano Sige. So, turning point. Kaya, anong year ba yan? 1944. Early 80s po yun na ako ay early 80s po. Thank you, Lord. Early 80s po na lahat po ng klase ng alak na tikman ko. Sabihin mo na, pag manginginom ka, alam mong amoy ng rum, ng brandy, ng whiskey, ng gin. Pati tuba, pati lambanog po. Nakakayaman pong sabihin. At ang nakakatuwa kay Lord, ito ngayon ko lang po na-realize, syempre nung kay Lord na ako, alam niyo bang umiinom kami from 6 a.m. to 6 a.m. na hindi kami nalalasing. Tapos hindi po case ng beer, cases of beer. Kaya pagka inisip-isip ko na yung ginawa ni Lord sa buhay ko, na nung in-examine ako, kasi there was a time, di ba, nagpa-examine tayo, Pastor, yung sa community. Kaya pala, ikaw anong kinuha ngayon na mag-co-host? Pareho pala kayo. Buti hindi nga kami nakita-kita ng mga manginginom. Nung araw ako, nagmimix ako ng drinks. Ang nilalagay ko doon sa rum, pineapple. Ikaw, Gerard, nilalagay mo doon? Ano lang po kami, mahilig kami sa gin, na may pineapple din, may Coke. Oo. Screwdriver yata ang tawag dyan, yung may pineapple. Di po ba? Screwdriver ba? Buti na lang, nakalimutan ko na nung araw. Ay, hindi, nung araw, yung meron kaming nilalagay sa brandy. Alam mo kung gatas tsaka chocolate. Sa brandy. Ay, wala na. Huwag na muna yun. Bago na. Bagong buhay na. Ang ating iniinom ngayon ay mineral water. Milk tea.
alkaline water. Oh, hindi nung araw yun. Nung araw, ha? Huwag nyo na subukan yun. Nako mga bata, wag na kayo mag-experiment. Huwag na kayo mag-experiment. Wag kayo Masama. mag-experiment. Ang gin, sunog baga. Opo, opo. Ang ano yung isa? Wala pong magandang ibubunga ang bisyo. Walang mabuting Ano yung ibubunga. sunog atay? Sunog baga, sunog atay. Yung sigarilyo po, wag Ayun, kayo. ayun. Kasi pag umiinom ka, masarap manigarilyo. Habang umiinom ka, hindi mo alam na marami ka na palang. Sabihin mo na klase ng sigarilyo, Saratoga, brown cigarette. Noon, hindi kami nagtitake Teka muna, ng hindi Sister blue Nene, seal meron na palang yosi. Saratoga? Oo, yung brown cigarette. Anong panahon ng sigarilyong naabutan mo? Blue seal eh. Blue seal, ako rin blue Marlboro, seal. siguro, Yung ano, yung naabutan mo. military. Blue seal. Wawasaki. Di ba, dangerous to your health. Wag na, ha? Sige. Kailangan pa mga 3 oras kay Sister Nene, ano? Sister Nene, Ay, ano po yung naging turning point nyo talaga na mapunta kayo sa ministry, sa gawain ni Lord? Ayan. Thank you, Lord. Nung nandun na, yun nga, tinuturoan niya kami, tapos hinahanap ko na si Lord talaga noon. One time, Pero bago mo hinanap si Lord, bakit ka humantong na hinanap mo na si Lord? kasi merong ang something empty dito sa dibdib, Yun, sa pero puso. ginawa mo na lahat ng gusto mo. Oo, ginawa ko na lahat. Lahat ng bisyo. Tapos wala rin nangyari. Walang nangyari. Tapos hanggang sa nakita mo yung sarili mo, Na walang patutunguhan. yun. Saan ngayon nagkaroon ng desire na hanapin ang... Nahanapin ko yung magpupuno sa kakulangan doon sa puso ko. Ayun. saan kaya niya nasumpungan? Ayun. Yung one time nga, siyempre tinuturoan nga kami ng boss namin, so natuto po akong mag-church. At doon sa isang church, narinig ko, may LSS sila. Hindi pa dito sa atin sa Comfy. Bago pa dito sa Comfy, bago pa tayo nagkakilala, pero naghahanap na talaga ako. Sino? Si Sally, si Sister Sally okay. po. Yan, dalawa kami, nung naghahanap na kami pareho, hinahanap namin si Lord, yung makakapuno dun sa, may kulang talaga sa puso namin. At yung nga, na LSS po ako dun sa isang church, no, na hindi pa nagsasalita, hindi pa nagsasabi ng close your eyes, nagtatangs na ako. So, merong pangyayaring na bago sa akin. And then one time, yung na pinaka-point na ng conversion ko, na natuto po ako mag-pray bago pumasok sa opisina. Habang ako po yung nagpipray, biglang lumiwanag po yung kwarto na kung saan ako naroroon. At audibly, nakarinig po ako ng tinig. Di ba? Kahit walang tao, pagka merong humawak sa ulo mo, alam mo na merong tao. Pero wala po ako nakita. Ang alam ko lang merong maliwanag, tapos yung train ng clothes niya, at may humawak po dito sa ulo ko. Ang sabi niya, narinig ko talaga, "My child, your sins are forgiven. Come and follow me." So doon po nabago yung buhay ko na, sino tong nagpapatawad ng kasalanan? Sino to? Nakita ko kasi yung sin na ito na nangyari sa akin, akala ko pang mahal na araw lang po. Yung mahaba pa kasi ang buhok ko noon, sabi ko doon sa kaharap ko, Lord, tinawag ko po siyang Lord. Lord, let me wipe your feet with my tears and let me dry them with my hair. Alam mo, Sister Nene, siguro nung nagbabasa ka na ng Bible, nakita mo na si Lord ang nagpapatawad ng kasalanan kasi Diyos siya. Tapos yung sinasabi mong wipe ng tears, di ba sa Bible din yan? Opo. Pero hindi mo pa alam yon. Hindi ko pa po alam. So, paano mo naman nasumpungan ng Comfy? Ayan. Anong panahon? Anong year? Ano yan, mga early 80s, no, 80, 81, ganon. Yung nag-start pa lang, si Sally, yung nga, sinare ko siya kay Jesus. Siya naman, yung nga dun sa, basta naghahanap na kami noon. Ang unang prayer meeting? Ang unang prayer meeting ay sa Guadalupe. Yun, doon po. Tapos, kailan ka naging worker? Naging worker, mga 85 na po ako na umuo kay Lord. Kasi, mapopromote pa ako noon Ayaw ko pa, maganda pa yung kita nun sa insurance. Ma'am, yung konti, meron akong final question sa iyo, pero para mapayuhan din yung mga kapatiran, dahil common knowledge din naman, na isi-share mo din naman. Pero let me jump to Sister, we will go back to you. Yes, opo. Yes, si Mami. Thank you, Lord po. Si Mami po, siya po ang aking mother-in-law. Mula po nung kinasal kami ni Sister Maripas. Uy, totoo yun. Galing naman ng factualan mo. Ganito po yun. Ang totoo po niya na pagkakilala ko sa mother-in-law ko, una, napakabait niyan. Pag yan sumama ang loob, ang may problema, hindi siya. Nung taong kinasamaan ng loob niya. Kasi sobra po yan sa bait. Pangalawa, ang pagkakilala ko sa pamilya nila, mayaman sila.
Kaya niligawan ko po si Sister Maripas. Pero ang totoo po niyan, mga kapatid. Teka muna. Po. Marami ka ba niligawan sa Compi nung araw? Nung binata pa po tayo. Tama na muna. Tawag na ikaw. Si Sister si Mami Paz. Pero ngayon po, ang pinagtatao ko lang, materially, financially, nung bahay nila sa Mandaluyong, napakalaki, marami sasakyan, may negosyo. Para nandun ka na sa kalagay na hindi mo na kinakailangan si Lord. Pero hindi naman totoo yung kaya mo niligawan si Maripas. Hindi po, dahil sinabi sa akin. Alam ko, nagbibiro ka lang naman eh. Si Mami, paano ba siyang, paano ba siyang napunta kay Lord? Opo, Mami, sa kabila ng maganda yung buhay nyo, tapos napunta kay Lord, parang napakahirap naman yun. Sa panahon yun kasi, hiwalay kami ng asawa ko, daddy ni Beng. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nag-iisip na ako magpakamatay. Nag-iisip ako paano bang gagawin ko para mamatay na ako. Pero isang araw, may isa akong anak, sabi, Mami, huwag kang mamatay ha. Sabi gano'n. Ay, hindi pala ako pwedeng mamatay. Kawawa naman yung mga anak ko. Kaya, ang ginawa ko, lumuhod ako. Sabi ko, nagsisimba naman ako. Bakit parang walang Diyos akong nararanasan? Kaya nagdasal ako. Sabi ko, Diyos ko po, kung totoo kayong Diyos, tulungan mo ako. Sabi ko gano'n. Ang bilis ni Lord. The following day, may tumawag sa akin, si Sister Mitos. Asawa ni Brother Andy, Nick Dow. Nick Dow. Okay. Nandito na pala siya sa Compi, pero matagal na kami hindi nagkikita. Kaya hindi ko alam kung anong naging buhay niya. Yung panahong magkakilala kami, mayaman siya. Nung magkita kami, ay biglang lumba-lumba na siya. Lumaki siya nung lumaki, sabi niya, Pas, ano bang nangyari sa inyo ni Greg? Balita ko naghiwalay kayo. Sabi ko, oo nga, siniraan ko na ng siniraan yung daddy ni Beng. Siyempre, galit ako. Ngayon sabi niya, Pas, huwag kang mabuhay sa galit. Ang lahat ng pangyayari, pinahintulutan ng Diyos. Kaya may magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Lord. Nag-strike sa akin, masyadong malalim sa akin yun. Dahil ang mga nakakausap kong mga taga-mundo, gusto mo ipapatay? Libre lang, sabi sa akin. Siya naman, napakaganda ng pagdating sa akin. Sabi ko, Mitos, sabi ko, pwede ba makausap pa kita? Puntahan kita dyan. Saan ka ba? Dito siya daw sa BF Resort, nakatira. Sa Mandaluyong ako. May sasakyan kami, may driver ako. Nagpahatid ako dyan sa kanila. At ang bait talaga ng Diyos. Yung time na yon, may prayer meeting din sa katabing bahay nila, Sister Mitos. At pinag-pray nila ako, sila Brother Joe Marie, at may mga kasama pa. Alam mo naman ng time noon, di ba? Hindi isa-isang worker lang dumadating. Marami silang worker. Kaya nung pag-pray nila ako, na pagkatapos ng prayer meeting, buhos-buhos ang pawis ko, talagang naliligo ako ng pawis. At mula noon, hinahanap ko na si Lord. Sister Paz, mabilis lang. Anong pangalan ng prayer group noon sa Mandaluyong? Sino yung mga nandun? Yung ba yung nakasama mo sa Amerika? Si Sister... Mitos. Hindi, yung isa pa, si Sister... Seni. Yes. Pero nauna ako. Doon ba yung kamag-anak, kapatid ni Lina Angeles? Yung prayer meeting doon, hindi. Di ba yung meron doon sa... Sino yun? Sa kapatid ni Lina na nandun ngayon sa Bicol? Sino yun? Sister Sa Mandaluyong, iba pa yon. Iba pa yun. Sige. Sa Pulanggi sila Doon muna sa BF Resort ako nauna. Sige, BF Tapos Resort. nung naghahanap na ako kay Lord, doon ako sa Guadalupe, kila Sister Lisa, Mayet, doon ako na punta sa Hulo. At nagpupunta ako doon. Sumasama na rin sa akin si Maripas, si Bong. At hinanap ko talaga si Lord nang malaman ko sa Word of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya masyadong nakatim sa isip ko na kailangan pala maging righteous
maging katulad ng ating Panginoon. Kaya hindi ko pwedeng mabuhay sa sarili ko dahil napakasama ng ugali ko. Kaya thank you, Lord, at tuloy-tuloy ang paglapit sa Panginoon at kami ni Maripaz. Until such time, sabi ko, lagi kong naririnig, I hate divorce. Di ba sabi ng Panginoon, I hate divorce. Kaya sabi ko, paano yan? Gusto ko nang hiwalayan itong asawa ko. Paano ako makapahiwalay if God hates divorce? Kaya ang ginawa ko, dumiretso na ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako kung kasalanan ba ang humiwalay sa asawa. Binigyan ako ng word ni Lord. Hanggang ngayon, hindi malis-alis sa isip ko. Sa 1 Corinthians 7 verse 11, ang sabi to the married people, wife, do not leave your husband. But if you separate, remain single. Naku, sabi ko, pwede pala, Lord. Kaya, thank you, Lord. Hindi na ako mag-aasawa. Pangako yan sa iyo. Paalisin mo lang itong asawa ko. Paalisin. Kasi Minister Jerry, alam mo, Sister Paz, doon sa mga binahagi mo, alam ko maraming pagpapalain kasi pinakita sa iyo ni Lord yung pagkakaiba ng counsel o counsel ng world tsaka counsel ng Word of God. Counsel ng mga nasa mundo at counsel ng mga nasa gawain sa Diyos. Tsaka yung binigay sa yung pagkakaiba na payo, na hango, guidance sa salita ng Diyos at payo, hango sa opinyon ng mga sabihin nating wala sa salita ng Diyos. Kasi sabi mo, madali lang yan, pwede nating i-hire para eliminate. Pero glory to God, tsaka yung 1 Corinthians 7:11, naku, maraming glory to God kasi minsan, na may mga pangyayaring nakikita ko rin, nahihirapan din sila. Halimbawa, Kristiyano, tapos yung hindi mo naman mahirap ng para bagang ikaw na lang, sister, na totoong sinabi sa iyo ni Lord na hango sa salita ng Diyos para yung mga ganyang iba-iba, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing pagka ganon din ang mangyayari sa inyo. Yung counsel ng Word of God, ang glory to God, Jer? May tatanong lang po ako, Mami. Di ba napunta po kayo sa Amerika? May naligo ba sa inyo ron? Sa ganda ko ba naman? Kala mo, hindi kaya ng mami mo sagutin niya mga tanong mo, Joke, 100% walang question. Joke lang yun. Maganda talaga yung biyenan ko. Kaya pinili ko yung magandang anak din eh. Uy, nakabawi. Okay, nakabawi. Tuloy pa, Ma. Gusto, Sister Nene. Total, tinatanong mo si Mami eh. Sister Nene. Ikaw ba'y umibig? Yes po. So, ang question ko, Jer, is kung siya'y umibig. Yes po. Kamusta naman yung... Gusto niyo tanongin ilang beses? Hindi ako nagsasabi dyan. Sige nga. Jer, sabi niya, gusto mo kung ilang beses daw siya umibig. Ilang beses yung minahal niyang tao. Sige. Di kasi stricto ang tatay ko noon. Pagka may naghahatid. Stricto pa. Strict ang parents pa niya. Sige. Nahuli ako na hinahatid galing sa night duty. Di napalo ako ng tatay ko, nabakil ako. Night duty, meaning to say military? Night panggabi duty, sa ano? Sa nurse siya, nurse, okay. Night shift po. Hinahatid po ako sa tricycle. Pagdating ko sa bahay, hinataw ako ng tatay ko ng belt ng military, yung may buckle. Yun, tumanda na ako. Pero, meron pa rin syempre, kaya hindi ko na madala sa bahay yung mga umaakyat ng ligaw. Mga? Thank you, Lord po. Talo siya sa mami mo. Wala yan sa mami mo. Ang totoo po niya, Pastor, beauty in the eyes of the beholder. May panahon yan, mga kapatid. Yan, lagyan mo naman ng in. Kasi noon kasi, mahaba yung The buhok beauty ko. is in the eyes of the beholder. Okay. Yan, thank you, Lord po. Sabi mo kasi sa kanya, mga. Tapos tinanong mo si mami. Sige, siya na muna. Tapos, gusto nyo mag-fast forward.
Hindi, teka muna. Yung ideal man mo ba, ano? Ang totoo po, attracted ako sa matangkad na dark. Uy. At saka matalino. Kasi tatlo. karamihan ng mga nakikilala ko, para So, bang hindi handsome, okay lang. hindi masyado. Pero siyempre ayoko nun humagising na babangungutin Gusto mo lang ako. hindi pangit, hindi gwapo, pero simpatiko. Ay, nag-viral yan. Nag-viral yun. Alam mo ba yung, hindi ako gwapo, hindi naman ako pangit, ngunit ako'y simpatiko. Simpatiko. Nag-viral pala yan. Balik na tayo. So, sabi niya, tall, dark, and it doesn't matter. Basta Matalino. Basta meron siyang may face value naman po. Kasi yung last na naging boyfriend ko po ano ba ibig sabihin ng face value? Anong rate? Sa scale ng kung 1 to 10. Nasa 7. 7, 8, ganyan. Si Jerry, anong kartada? Siyempre sa kanila. Beauty in the eyes of the beholder. Ay, praise God. Sige, lalayo na tayo. Hindi, yung nagkaroon po ako ng boyfriend na, yung lawyer. Kaya lang, pinapunta kasi ako ng tatay ko sa Maynila, kaya hindi kami nagkatuluyan. Actually po, yung college ring ko, nagsukatan na kaming dalawa. Tapos yung kanta nga niya na, yung you don't have to say, he doesn't have to say you love me. Just be close at hand. You don't have to say you love me. Ayaw niya ako paalisin. Just because, alam mo yun, Hindi masyado. Hindi ka pa pinapanganak nun. Yun. So yun, hindi kami nagkatuluyan nung na yun. Pero alam nyo, kung nagkatuluyan pala kami nung lawyer na yun, biyuda na ako ngayon kasi yung napangasawa niya, namatay na siya. Tapos nung nagpunta ako sa Zamboanga, kaya yung past natin talagang kinakalimutan ni Lord. Di ba, na umuwi ako sa Zamboanga, nakita ko doon sa opisinang pinagtrabahuan ko, siya yung lawyer, siya yung legal officer. Hindi talaga kami nagkatagpo ng landas. So yun yung first boyfriend? Hindi po. Parang last boyfriend. Last! Last So boyfriend. yung lawyer last. Sino yung first? Ano po siya Nasa school pa ako, college, 17-year-old po ako. Isa siyang 17? 18-year-old. 18. Military siya yun yung military. first boyfriend. Yun yung una. Yun po yung unang Lawyer, boyfriend. military. Yung kay tata. Yung yung kay anak mo. tata, siya, friend siya na nangungupahan sa bahay namin. Yun sana yung huling itatanong ko sa kanya kasi alam ko na mahirap ang single parent. Pero panghuling niya na sagutin, paano niya na mahirap talaga na itaguyod. Kay Mami, Sister Paz, si Brother Andy, Sister Mitos, nung napunta kami sa Amerika, parang briefly nagkasama kami ni Brother Andy. Tumira kami doon sa bahay ng kamag-anak ni Pastor Fred. Kami nila Brother Andy Nick daw. And ito, sobra sa akin medyo sobra sa talino. Tama ba ako? Tama po. Maganda ang trabaho nila pareho. Doon sa Amerika? Oo. Nagkikita kami nung nag-retire na pareho kami. Nagkikita kami doon sa Amerika. Kaya praise God, siya ang ginamit ni Lord na makilala ko ang Panginoon. Kaya lang, bumalik nga siya sa pagkakatoliko dahil ginagamit siya doon. Gustong-gusto niya yung ginagamit siya. Magtuturo. Pero sila noon, alam ko, tsaka yung kanyang anak si Faith ba yan? Ano pangalan no? Yung anak niya? Yung babae? Oo, kalimutan ko ng pangalan. Ko na din. Well, anyway, Sister Mitos, Brady Andinik daw, nakaka-attend doon sa Howard Johnson. Naka-attend ka ba doon? Howard Johnson natin nung araw? Sa Comfy. Na-assign kami ni Brother Larry, Kaabay, doon sa Howard Johnson. Doon kami nag-attend nung bago akong dating sa States. Doon, kung pumunta sila buong every Sunday, kasama ko. Nakita niyo ba ako doon? Hindi masyado, no? Hindi yata, wala na yata, hindi na kayo nagpunta roon nung nandun ako. Pero yung Howard Johnson, yan yung mga unang-una. Nandun ako. Si kami lang ni Mami Ligaya, sila Brother Larry, yung mga ganon. Nagkikita kami doon. Purihin ng Diyos. Tumagal ba kayo doon sa Amerika? 13 years.
13. 13 years. Kasi nagtrabaho ako, kailangan tapusin ko ang 10 years na contribution sa SSS para makakuha ko ng pension. Kasi ang bala ko, talagang uuwi na dito after matapos ang aking contribution at magkakapensyon ako dito sa Pilipinas. Wala akong balak mag-stay sa Amerika. Kasi nung nandito na kayo, pumunta na kayo sa bahay nila, Minister Jerry? Hindi muna. Agad? Hindi, doon muna. Nag-stay siya sa Tagaytay eh. Sa Mendez, sa bahay ni Bong. Doon ako pinatira dahil wala daw tao. Actually, gusto ko sana, bumili ako ng kondo dito sa Sukat. Nawala din ang kondong yon. Ngayon na-realize ko, lahat yon nawala para dito ako tumira. Dahil tinatawag ako ni Lord. Amen. Ay, ako na magtatanong. Kamusta namang manugang si Minister Jerry? Ay, maraming naiinis dyan. Ano kanyo? Maraming naiinis sa kanya. Kasi maraming naiinis. Oo, kasi mahilig siyang magbiro, mahilig yun siyang naman pala. magsabi ng kung ano-ano. Pero sabi ko nga, binigay ko na kay Lord yan at tanggap. tanggap ko na yan. Tanggap na tanggap. Lahat ng tao na magsusumbong sa akin, ay naku, tanggapin mo yan at matutuwa ka pa. Hindi naman, biro rin po yan. Ha? Biro rin po. Totoo. ay, alam nyo, Sister Mami Paz, malaki na ang pinagbago. Amen. Kasi lang namang, parang katulad din namin siguro, yung amin kinalakihan, parang galaw-gaw. Pero alam ko yung puso niyan, Praise God. Yes, alam ko yun, di ba? Kasi alam ko siya yung tigalaba. Hindi naman. Ay, hindi naman? Sabi mo, ikaw ang naglalaba. Dati lang Dati yun. po. Dati. Ngayon po, si Maripas na marunong Sister Maripas na po ngayon eh. Marunong na maglaba si Ano Maripas. po ko, taga-masahe. Magaling daw magluto? Marunong. Magaling maglinis? Opo, yan. Paborito Isa niyang pa. Malakas sumigaw? Yun. Pero alam niyo kung bakit? Bingi kasi. Hindi. Hindi po. Hindi. Alam niyo kaya ganun siya? Kasi siya preacher. Kasi ang preacher, mahilig mag-sermon. Kaya yung mga anak niya, laging may sermon yun. Preacher eh. Pero mami, sinabi niyo, di ba ako pinakamabait yung manugang? Ba't niyo naman nasabi yun? Kasi apat kaming manugang. Sige, sino? Si Neneng. Sino? Si Sister Neneng, asawa ni Brother Bong. Si Maribel, asawa ni Brother Lelan. Si August, asawa ni Sister Tata. Si Jerry, asawa ni Sister Maripas. Sabi niyo sa apat ako pinakamabait, di ba? Ikaw na lang nag-iisa. Siya na lang nag-iisa na tira. No choice. Alam nyo, Dels, sabi ko sa'yo, may part 2, part 3, time na tayo. 9:30 na po. Tatanong ko na lang, si Sister Nene, kasi napakaganda pala nung ginawa ni Lord kay Mami Paz na huwag kayong magsusuicide kung ano man ang mangyayari sa buhay natin. Kung merong mga unpleasant or mga incidents na si Jesus Christ ang kasagutan. Tapos punta kayo doon sa mga godly people na ang counsel, Word of God, hindi yung opinion. Tsaka kausapin nyo si Lord, nagsasalita siya sa Bible. Bibigyan kayo ng katugunan kung ano man ang nararanasan nyo, especially sa mga relationship sa mga mag-aasawa. Ito pa, isang karanasan ng isang single mother kung paano ang gusto niyang ipaabot sa lahat kung sakaling merong mga nangyari nung unang panahon. Ang sabi sa kanya, papatawarin ng kasalanan. May kapatawaran kay Lord. Lahat naman tayo ay lahat makasalanan. Iba-ibang kalagayan nga lamang. So, ito na yung message final ni Sister Nene. Ang hirap nun, Sister Nene, di ba? Single parent. Okay, thank you Lord po. Pinapaganda lang po kasi single parent. Ang totoo po, unwed mother.
Yun po, ang kasalanan kasi, unwed mother. At alam naman natin, ang unwed mother ay born of fornication, yung sex before marriage. Sabi ng iba, nakakalimot daw po, pero ang totoo, hindi po. At the back of the mind, meron pong, salamat po, binlagyan tayo ng konsensya ng Diyos. Meron po nagsasabi na yung ginagawa natin ay mali. Kaya lang, dahil gusto ng laman, ginagawa po. Pero nung time na yon, kaya po ako naging unwed mother kasi hindi ako pinayagan ng tatay ko magtrabaho sa ibang lugar. So, meron po akong friend na nakatira sa bahay namin, border. So, I cried on his shoulder, kaya lang, hindi lang shoulder ang ibinigay niya. No? Nagbigay pa siya ng Ayun, kaya nung nalaman ko po, mayabang pa ako noon eh. Sabi ko, I'm not a hit and run case. I was hit and I ran. So, nung nalaman kong buntis po ako, mayroong nagsasabi, ipalaglag, pero takot naman po akong ipalaglag, umalis po ako sa amin at ipinanganak ko yung anak ko. At salamat po talaga sa Panginoon. Ngayon ko nakita yung wisdom na binigay ni Lord na huwag ipalaglag. Kasi nakita ko po, sabi ko nga, na yung anak ko ay patotoo na ang Diyos ang nagpalaki sa kanya. Kasi simula po nung nag-decide na ako kay Lord na mag-full-time, ang word na tinanggap ko po ay yung sa Matthew 16:26, that what profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his soul. E naranasan ko po ang third degree burn. So alam ko, pag nag-suffer ang soul, pupunta sa impyerno. Kaya nag-full-time na po ako nung tinawag ako ni Lord na mag-serve sa Kanya through this community. Ang una nga pong trabaho ko noon ay magbenta lang ng book. Na nakilala ko ang Comfy through Sister Sally na kliyente po namin sa Manila Bankers. So in short po mga kapatid, si Lord hindi nagpapabaya kailanman. Tapos binigyan niya pa ako ng another word, yung sa Matthew 6:24, that I cannot serve two masters at the same time. Ang pagkabigay po niya ay, I will love my work and hate God. Nasabi ko kay Lord, Lord, I cannot hate you. Ikaw ang nagbigay sa akin. Alam niyo ba't ako na-convince? Nagbabasa po ako kasi ng Bible na noon, pero I thought that the Bible is a literary book. Hindi ko alam na yun pala ay salita ng Diyos. At yun nangyari sa akin. Akala ko, senaryo lang yun na pagmahal na araw lang nangyayari. Yung pala, yun ay nangyari talaga ng totoo sa Biblia. So when the Lord told me to follow Him, hindi ko po alam kung anong landas. May anak pa ako. Paano mabubuhay kami magnanay? Pero alam nyo mga kapatid, kung bibilangin ko ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa aming mag-ina, na yung nga kanina sinishare ko kay pastor na yung ginawa, biro mo kung kailan COVID, yung kapatid ko, nag-increase yung tithes niya na teacher siya, public school teacher. Siyempre, dati yung Sister Adele. Di ba worker natin Oo, noong araw? po. Ang totoo po, 8 kami magkakapatid, 5 po kaming babae na LSS na dito sa ating community. Yung 3 pong lalaki, mga diehard sila na Muslim. Pero 2 lang yung practicing. Yung isa, open siya, practical siya, yung nasa Tagaytay. At yun po, ipagpapasalamat ko kay Lord na totoo ang salita niya. If we put God first in our lives, makikita natin everything parang puzzle. Yung sa Psalm 16 nga, everything falls into pleasant places na si Lord aayusin niya. Dahil panganay po ako sa 8 magkakapatid, ang iniintindi nila ngayon ay ako. Kasi di ba dapat pag panganay ka, intindihin mo yung mga kapatid mo. Isa hong malaking pagpapasalamat ko kay Lord na pag finances, hindi ko dapat intindihin yung mga kapatid ko. Kaya yung what profit a man, so what profit if we gain the whole world nasa atin. Kasi ako po noon, kaya gusto ko magtrabaho. Gusto ko magkaroon ng kotse, yung mga French cars, yung Porsche, Ferrari, yung nakikita ko. Pero talaga hindi pinayagan ni Lord. Siguro kung pinilit ko yung sarili ko, baka patay na rin ako ngayon. Kasi yung word mo, Matthew 6:24 at saka Matthew 16:26. Kasi yung yung hindi pera ang paglilingkuran si Lord. Talaga. Si Lord po talaga. Ayun. So, nilet go mo na pala yan. Nilet go. At salamat po mga kapatid, hindi pa ako nagsisisi hanggang ngayon. Sa mga single mother dyan out there, mga kapatid, sabi nga sa kabataan, open your mind but close your legs. Sa mga babae. Open your minds, close your legs. Do not open your legs. Sarahan natin ang legs, open our minds, and of course, salamat sa mga kabataan, nandito na tayo kay Lord. Fornication is a sin, sex before marriage. Kasi, nandito sa back ng vine mo, talagang babagabagin ka mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, when I found out that the man was married, yun nga, iniyayabang ko pa noon, sabi ko, I'm not a hit and run case, I was hit and I ran.
Pero salamat po na ang akala lang nila, nag-adapt ako ng bata. Ngayon po, ang anak ko ay isa ding nurse at siya po ay maligayang tinataguyod ng kanyang husband na isa ding Christian. Nandun po sila sa Zamboanga. Salamat sa Diyos. Nagpapatayo po sila ng bahay at almost finished na rin po. Thank you, Lord. Yung anak ko po ay nagsusupport po dito sa ating community. Sister Nene, yung kay Jesus Christ, may kapatawaran at hindi ka i-condemn. Yes. So, alam ko naman na hindi mo, nung nasumpungan ka ni Lord, na-realize mo na our God is a forgiving God. Yes. Lahat naman tayo, nasa kalagayan ng Romans 3:23, iba-iba nga lamang. So, nung okay ba yung how does it feel nung na-realize mo na the Lord can forgive our sins? How does it affect you? Nagpapasalamat po talaga. Alam niyo, simula po nung tinanggap ko yung kapatawaran, may nagsabi pa nga sa akin alam mo, yung mga segunda manong kagaya mo, wala ng pag-asa. Pero alam niyo ba, nung na-born again po ako, ang pakiramdam ko bago akong pinanganak, parang bago lang ako nagdalaga, talagang wala yun dati. Kasi yung mga dating nagkaroon ako ng relasyon, wala po ni isa sa kanila. Nakarating na ako sa halos sa buong Pilipinas, wala po ako nakatagpo sa kanila. Kaya alam niyo po, pag tayo nakipag-isa kay Lord, totoong the old is gone and the new has come. And the Lord will bury our past. Kaya sabi niya, forget the past. And ngayon, talaga marami siyang ginagawang magaganda sa buhay natin. Kaya salamat po sa Diyos na kahit ganun ang sinabi sa akin pag naalala ko yung mga segunda manong kagaya mo. Salamat po na ang Diyos natin, hindi lang second chance, third chance, fourth chance. Habang tayo'y buhay, may pag-asa pong lumapit sa Diyos. Hindi po siya nagsasara ng pintuan kahit kanino. Kaya lagi pong ang Diyos nakatingin sa puso natin. Kaya alam niyong konbinsado po ako, ang isang prayer ko, marami pong mga kabataan, kahit professionals na kayo, mga kapatid, hindi kayang i-equate sa pera ang ligayang ibinibigay ni Jesus sa buhay natin. Kaya salamat po talaga at if Pastor will allow me, gusto ko pong basahin yung tulang binigay sa akin ni Lord na ginawa ko kanina lang sa interview na ito. Napakabait po talaga ng Diyos natin. Hindi po kayang bigyan ng salita ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kasi kulang po, sabi ko nga, lagi ko sinasabi mga kapatid na kulang ang isang buhay para ipaglingkod sa Diyos sa kabutihang ginawa niya po sa aming buhay na magnanay. Kasi kung biro mo, marami pong nagrereklamo, di ba, yung single parent. Pero lagi ko sinasabi na yung anak ko, ang Diyos ang nagpalaki. Na Children are a gift from God. At alam ko na ang mga bata ay regalo po talaga kay Lord. Mapalad ka kung marami kang mga anak. Sabi, they are like arrows na magagamit natin. Kaya mga kapatid, mahalin ninyo yan. Kung kayo man ay bata pa, nabuntis, huwag ninyo talagang isiping ipalaglag. Merong layunin ng Diyos na magagamit niya tayo para ipakilala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Siya ang dakilang creator, na siya ang naglikha sa atin, alam niya ang ating kinabukasan. Alam din niya ang nakaraan natin, kung hindi man maganda, kayang-kaya. Si Lord, hindi po siya nagme-mend lang ng broken pottery. Yung pottery, gagawin niya, i-remold niya, babaguhin niya talaga. Kasi ang mundo, ina-identify nila tayo sa mga nakalipas natin, kung anong meron tayo, pero si Lord po nakatingin sa puso natin. Kaya ito po ang naisulat ko. Sa madla ipapahayag, ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang dakila. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Lahat ng iyong gawa para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ano mang nangyari o pangyayari, presensya mo'y laging nadarama. Lagi kang nagpapahayag na lagi ka naming kasama. Kapayapaan sa puso'y nagbibigay saya. O aming Ama, ano pa nga ba ang di mo nagawa? Gayong buhay mo'y naipagkaloob na. Sakaling magkasala, biyaya mo'y nakahanda. Daang pabalik sa'yo, bukas sa tuwi-tuwi na. Lahat ng pagpapala, material, pinansyal, emotional, spiritual at iba pa. Kung wala ka, walang mapapala.
Kaya tiling ko, aking dakilang Ama, huwag po niyo kaming iwan dahil di kami mabubuhay kung wala ka. Pag-ibig mo, tanging aming pag-asa. Ay, glory to God, ano ha? Praise Glory to God, ano ha? Sister Paz, final word and closing prayer sa gusto mong maipaabot sa ating mga Comfy family, sa mga dealings ni Lord sa iyo up to this present time in a few minutes. Amen. Hindi ako naitanong ni Jerry kung ano ang aking life verse sa Jeremiah 29:11. Yun I alone know the plans I have for you. Doon ako na-touch na ang plano ko noon, na dami kong plano, akala ko ang galing-galing ko, pero wala, sira lahat ang plano ko. Nandung na nagkahiwalay kami ng asawa ko, nagkawatak-watak kami ng mga anak ko. Kaya ang plano ng Diyos ang ating aasahan. Siya lamang at magandang ibibigay ng Panginoon. Thank you, Lord. A closing prayer na Hallelujah. po. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na kami ay ginamit mo upang maipahayag ang mga naranasan namin sa aming buhay. Kung paano hanggang ngayon nananatili kami sa paglilingkod sa inyo at wala na pong ibang magandang mangyayari sa buhay ng tao kundi ang maglingkod sa inyo dahil sa inyo ko natagpuan ang kapayapaan, kapayapaan sa buhay, sa kalooban, sa kaisipan at nagkaroon ng ligaya ang aking buhay kung kailan nawala yung aking asawa at maraming nawala mga kayamanan, nawalang lahat pero pumalit kayo na kasagutan ng lahat ng aking pangangailangan. Salamat po. In Jesus' name, amen. Ay, God bless us all. Thank you, Lord, sa Comfy family. Glory to God. Glory to God.